Pag-iiba rin pala. Ang Pilipinas ay isa lamang sa mga bansa na kabilang sa tinatawag na Pacific Ring of Fire, isang bahagi sa mundo kung saan matatagpuan ang pinakaaktibong bulkan na siyang dahilan ng madalas na paglindol sa mga bansang kabilang nito, kagaya ng Japan at Pilipinas. Nitong nakaraang taon lang ng September 30, isang lindol ang tumama na may lakas na magnitude 6.9 na nagdulot ng pagkawasak ng ari-arian ng mga kababayan natin sa Bogo City, Cebu. Ang lindol ay isang natural disaster at kapag sinabing natural disaster mga tol, ito ay hindi maiiwasan. Ngunit kaya itong maagapan. At may kasabihan nga tayo, prevention is better than cure. Pero paano, engineer? Magandang araw Pilipinas, kamusta kayo dyan? Today is a very special day kasi magkakaroon tayo ng test ng AAC Blocks. Kung pumasa ang AAC Blocks sa drop test nyo, ang tanong, makakapasa rin kaya ito sa earthquake test? Ngayong araw mga tol ay dadayo tayo mula Antipolo pa norte para masaksihan na naman ang isa na namang destructive walling material test or shaking table test. Good morning mga tol! Magkakaroon tayo ng destructive test at kung maaalala nyo mga tol, nagawa na natin to. Sige mga tol, good morning. Papunta tayo ngayon sa Pampanga. Ang check mga tol, so 7:20 na stop over muna tayo mga tol. Hindi ko pa rin alam kung ano mangyayari doon. Dalawang model structure yung gagamitin doon. So bago ang lahat, kumain muna tayo. Ano nga ba ang Starken AAC Blocks? Ito ay gawa sa pinaghalong semento, buhangin, lime at aerating agent. Sumasailalim ito sa high-pressure steam curing sa loob ng isang autoclave facility. Dahil dito, nagiging lightweight ito kaysa sa traditional na hollow blocks. So ang ibig sabihin nito ay kaya nitong bawasan ang inyong foundation cost na hanggang 25%. Mabilis at easy to install kaya it can cut labor cost up to 30 to 35%. Pagdating naman sa fire resistance, may 4-hour power rating ang Starken AAC block. At may mataas na resistance ito sa water absorption. Ang Starken AAC Blocks ay tested hanggang sa 1000 PSI compressive strength at may strong load capacity kaya pwede itong kabitan ng TV, kitchen cabinets at kahit wash basins gamit ang mga metal expansion bolts. So nga mga tol, andito na tayo kay Mr. RB Sanchez at dito tayo magkakonduct ng 2 models para sa seismic gap at non-seismic gap. So yun yung pag-aaralan natin kung makakapasa nga ba ito sa mga earthquake na more than 7 magnitude or even 8. At nabigyan nga tayo mga tol ng imbitasyon upang masaksihan ang earthquake test or shaking table test gamit ang Starken AAC Blocks model. At dito ay makakasama natin si Engineer RB Sanchez, founder ng RBS Consulting Engineers. Sa structure kasi, iba din yung frequency. Ngayon, ipitest natin sa iba-ibang frequency. Dito ay in-introduce niya sa atin ang kanyang 3-dimensional earthquake simulator or shaking table. So ano nga ba ang earthquake simulator or shaking table? Ito ay isang machine na ginagamit upang itest ang tibay ng materyales at structure ng inyong bahay or building laban sa lindol. Gamit ang machine na ito, makikita natin kung hanggang saan tatagal ang ating structures sa pamamagitan ng pagsalang ng mga structural models sa shaking table na may iba't ibang scale o sukat, earthquake magnitudes. Dito sa Pilipinas, ang typical na earthquake simulator ay may galaw lamang na X and Y o side by side, kagaya ng earthquake simulator na makikita natin sa UP Diliman. Ngunit, ang shaking table na gagamitin natin today ay may galaw na X, Y, and Z. In short, it moves in 3 dimensions, side by side, with up and down, making this machine more advanced than other earthquake simulator in the Philippines. So ang tanong mga tol, kakayanin ba ng Starken AAC Blocks ang earthquake simulator test?
Ano kaya ang mangyayari kapag sinalang ito sa scale na magnitude na 6.9? Dito ay na-meet rin natin si Sir Joey, ang CEO ng Starken, at nakita natin ang dalawang uri ng model na gagamitin para sa earthquake test na ito. So nga mga tol, andito tayo ngayon para masaksihan natin tong sample. Ito yung with seismic gap system. Ibig sabihin, may seismic gap to mga tol. Yung isa kasing model without seismic gap. Ayan. So makikita nyo dito yung mga structural component, ano. Yung footing, yung beams, yung post, second floor beam, at syempre yung Starken AAC mga tol. Ayan. Ito yung may plastered, ito yung may rendered, may skim coat, at nga pala mga tol, meron tong slab. Ayan. Makikita nyo, may flooring to. Pero ang bibigyan natin ng ano dito diin mga tol, yung Starken AAC blocks. And then ang kagandahan dito mga tol, doon sa nauna nating puro walls lang. So ito naman, may mga windows, may opening. Although hindi na nilagyan ng roofing material, ano. And then yung model dito, naka-scale ng 1:10. Meron tayong footing dito, may poste, may tie beam, may ground beam, and then may second floor beam. At syempre may slab. O bakit may kahoy? Sa mga nagtatanong bakit may kahoy? Representation to mga tol para masabing nakafix yung ating structure. Kasi wala naman tayong soil na pwedeng ilagay dito. Otherwise, kung isi-shake talaga to, baka malaglag yung structure natin, yung model natin dito. So yun. So pinix muna natin to. Ano? Kumbaga parang sa totoong buhay, may soil siya. May soil siya dito, may soil siya doon. Doon naman sa structural, nabanggit ito ni engineer na hanggang dito yung buhos. Yung joints ng pagbubuhos nandito. Ayan, makikita nyo may duktungan yung buhos natin sa mga poste. So ito, yung construction joint. Ito yung joints ng pouring of columns. Check natin mamaya kung ano magiging behavior niya dun sa magnitude na i-apply natin dito sa model. And for the most awaited part mga tol, oras na para malaman kung hanggang saan ang tibay ng pader na gawa ng Starken AAC blocks. Ano nga ba ang mauunang gumuho? Pader o poste? Mas maganda yung AAC mo nakadikit mismo dun sa lalagap. Kasi magiging rigid yung yung rings. Hep! Pero bago ang lahat mga tol, nagkaroon muna kami ng short discussion bago tuluyang magtungo sa ating main event mga tol. 8 years na kami sa Philippines ang dami ng earthquake na dinaanan. Wala pa kami single buildings na repair. Wala pa po. At matapos ang short discussion mga tol, isinalang sa rebound hammer test ang scale model para masukat ang hardness of concrete or yung compressive strength nito. At dito napag-alaman natin na may mataas itong PSI. Ang model na gagamitin ay naka-scale o pinaliit ang mga sizes ng beams, poste, slabs, AAC blocks, at pati mga steel reinforcement ay lahat naka-scale down 1:10. So we will have sequence 40, 15 hertz. Sequence number 40, Y, 15 hertz. Tumagal na mahigit kumulang 3 oras ang destructive test na ito. Ngunit hindi talaga basta-basta tumutumba ang ating model. Grabe naman yan. Hanggang sa umabot na nga ang test na ito sa magnitude 6.9 at maging sa magnitude 7.2 na katumbas ng lindol sa Bohol ay sinubok rin ang ating model. Sa gitna ng mga pagyanig, ano na nga ba ang unang gumuho? Ang pader ba
o ang poste. Alam nyo ba mga tol, ayon sa pag-aaral, ang mga pader ang mas nauunang nasisira kaysa sa mga poste. Dahil ang mga pader, lalo na ang CHB or concrete hollow blocks, ay itinuturing na brittle o marupok. At ayon naman sa pag-aaral sa Japan na sinasabing mas mabilis na nasisira ang mga pader at ito ay nasa around 40%, wherein yung mga poste or biga, nasa around 20% lamang ito. Sa demonstration ng shaking table na nangyari ay hindi napinsala ang pader na gawa sa Starken AAC blocks. Nalagpasan ito ang level ng magnitude 7.2 ng Bohol earthquake at ganun din ang 6.9 magnitude ng Cebu earthquake simulation. Sa ganito kalakas na mga pagyanig, dapat durog na yung pader, di ba? Pero ang pader na gawa sa Starken AAC blocks ay nanatiling nakatayo at matatag. Sa tradisyon na paggawa ng mga bahay, paggamit ng CHB, bakit nauunang gumuho ang pader? Ito ay dahil sa bigat ng traditional masonry. Lalong nahihirapan ang ating mga columns na labanan ang lateral forces ng lindol. Pero dahil ang Starken ay ultra lightweight na may mataas na compressive strength, hindi nito dinadagdagan ang pasanin ng inyong mga structural members. Paano nangyari yun, engineer? Kasi ang normal na pader o hollow blocks, sobrang bigat niyan mga tol. Kaya kapag lumilindol, yung bigat ng pader ang mismong humihila sa poste para bumagsak. So hindi masyadong nakapinsala sa structural member ang lightweight walling system kumpara sa mabibigat na walling system. Pero ang Starken AAC blocks, dahil lightweight ito at magaan, hindi nito pinahihirapan ang mga poste at biga natin. Sumasabay lang siya sa galaw ng lindol imbes na makipaglaban. This is the future of walling system in the Philippine construction mga tol. Ligtas, matibay, gawang Starken AAC blocks. So nga mga tol, hindi lang sa bahay pwede rin natin itong gamitin sa mga hospital or government facilities na pinupuntahan ng mga tao, lalong-lalo na kapag may mga sakuna. And if you're looking for a quality and safe structure, use lightweight walling system. Use Starken AAC blocks. Maraming salamat nga po pala sa manonood at maraming salamat sa oras. I hope nagustuhan nyo ang video na to. At kung nagustuhan mo naman, baka po pwedeng makahingi ng isang like. Hanggang sa muli, hanggang sa susunod na video natin ha. Ingat! We were sparks on quiet streets, two hearts finding where to meet. But life pulled us apart, left me talking to the dark. If I called you tonight, would it feel the same? Or have we both moved on to different names?